of our service this afternoon, the preaching and the listening of God's Word. Everybody stand up, please, and let's go to Luke chapter number 6. Let's go to Luke chapter number 6. Luke chapter 6, simulan na lang natin sa verse number 37. Luke chapter 6, beginning from verse number 37 down to verse number 38. Ayan. Luke chapter 6. All right, so can you shout amen if you're there? Amen. All right, verse number 37. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Now, if your Bible is a red letter, meaning, mga kapatid, ang nagsasalita dyan is the Lord Jesus Christ. Amen? Pero hindi ko naman sinasabing kung black ang letter, color ng letters ng Bible nyo, hindi na mahalaga. Lahat yan mahalaga. Lahat yan is the inspired Word of God. Amen. But this afternoon, I would like to talk to you on the subject, the biblical measurement of giving. The biblical measurement of giving. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa hapong ito. Thank you once again for the presence of it's everyone this afternoon, oh God. And please, once again, bless us, make us humble, give us wisdom and understanding to the Word. And please, Holy Spirit of God, talk to us. Forgive us our sins, oh God. Ganon din po yung mga anak ninyo na nakikinig through internet. Ingatan niyo po, Panginoon. At maging yung net connection namin ay ingatan niyo rin po. Especially, Panginoon, namin mga puso, O Diyos. Sawayin niyo po, Panginoon, ang kaaway. Bless us, O God. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Mapo na kayo. Pakilakas sa mga konti mo yung magandang lakas. All right, so back to our text na binasa natin. Makikita natin dito, mga kapatid, ay napakagandang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang makikita natin dito. This is the pattern. This is the basis of our principle. It must be the basis of our principles. And this must be the pattern of everything in our lives. Ano yun? The Bible. Amen. Alam niyo, ito dapat lahat. Sabi ko sa inyo kanina, everything in our lives, the Bible, the Word of God must be the pattern of our lives. Amen. Even your lifestyle, your attitude, your character, your mindset, your heart, your everything that we have, mga kapatid, the Bible must be the pattern of our lives. Amen. Now, look at this. Tingnan niyo po dito. Ano sabi ng Bible diyan? Judge not, and ye shall not be judged. Amen. Maganda ito. Nais kong basahin sa inyo sa Tagalog ito. Maganda po ito Alright. Sabi dito, mga kapatid, ay wag kayong mangagsihatol. Ang hirap basahin sa Tagalog, Parang hindi tayo Tagalog Sabi dito, at wag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. Alam nyo, ang napakasimple ng Bible, very basic, The Bible is very basic. The Bible is it's easy to understand. Very understandable. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Very easy. Tingnan nyo sabi dito,
huwag kayong magsihatol at hindi kayo hahatulan. That's it. Di ba? This is a foundation. Amen. Tama nga naman. Para hindi ka hatulan ng iba, huwag kang humatol sa iba. Tama, amen. Basic ito mga kapatid. And then sabi niya, at huwag kayong mga parusa at hindi kayo parurusahan. O, tama. Alam mo, sabi ng Biblia, judge not and ye shall not be judged. Condemn not and ye shall not be condemned. Tama, amen. Huwag kang mangundina para hindi ka kundinahin ng iba. Pero ito, kinakailangan nating kundinahin to eh. Ikaw, Tala, hindi ka nakikinig. Ikaw, Patrick, hindi ka nakikinig. Palagay nyo, anong gagawin natin dito? Sabi ko sa inyo kasi, huwag nyong pagtabi-tabihin yan eh. Walang matututunan yan taong yan. Lalo na ito, itabi mo sa'yo, Dumar. Diyan sa'yo. Dito sa gilid. At ibabaong ko yan na buhay. Wala ka nang alam, hindi ka pa nakikinig, ha? O, yan din si Tala, hindi nakikinig yan. Nasa Sister Irene. Wala pa? Tabihan nyo to. Itabi nyo yan. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, dito, hindi komo dito ka nakatira, matino ka. Palagay nyo, nakikinig ba kayo lahat? Hindi komo dito ka nakatira, mga kapatid, matino ka na. Sasabihin ko sa inyo, dito, para tumino ka, dapat ang laman ng utak mo, Biblia. Talaga naman. Ako, galit na galit ako sa ganyan eh. Hindi nakikinig ng mga bata. Tutuktukan ko kayo, sinasabi ko sa inyo. Sorry, pero talagang I hate people who are not listening. Sasabihin ko sa inyo talaga. Because the only hope that we have is the Bible. Alam mo, ang pag-asa lang natin, Biblia. Alam niyo ba yun? Lahat tayo, pare-parehas tayo. Tapos nandito ka, hindi ka pa nakikinig. Sus Mariosep kayo. Mubo ka na mayos. Huwag kang sumandal. Huwag kang sumandal. Babuhay mo 1/4. 1/4. Talaga ikaw. Now, balik tayo dito. Ako, mga kapatid, seryoso ako sa pagsasalita ko dito. Nakikinig kayo mga kapatid. Now, if you are not sincere, mga kapatid, you are sitting down there and if you are not sincere, it's up to you. But for me, I am sincere here. Seryoso ako mga kapatid, sapagat ang Diyos natin seryoso. Salita ng Diyos ito. Amen. Now, tinan nyo ngayon, anong sabi ng Bible dyan? Ito magandang kasunod. Forgive and ye shall be forgiven. Do you understand that? Amen, mga kapatid? If you are going to learn to forgive others and you also forgiven by God. Ganda eh. Di po ba? Kayang mga kapatid, ang Word of God is very powerful, is very clear, very it is very easy to apply in our lives. Amen. And it is very yung bang wala kang pagsisisihan sa bunga nito. Naunawan niyo ba yan? Naunawan yung sinasabi ko sa inyo? Sa Biblia, mga kapatid, wala kang pagsisisihan na bunga ng Word of God if you are going to apply it in your life, in our lives. Amen. Ang ganda nito mga kapatid. Dito po ayusin ang masasamang ugali natin. You know that? Amen. If you're
attitude is bad, pagka na-apply natin, if we are going to apply the Word of God, mga kapatid, your bad attitude, it will become good attitude. Now, tinan nyo to mga kapatid ha. Gusto ko lang puntahan natin saglit para makita nyo sino ako. Sino ako, sino ka, sino tayo lahat. Let's go back to Galatians in chapter number 5. Go to Galatians chapter 5. Now, let's see mga kapatid. Sino tayo? Anong meron tayo? Anong pagkatao natin? Anong tunay na pagkatao natin? Let's go to Galatians chapter 5 in verse number 19. O, tinan nyo ha. Sabi dito, now the works of the flesh. Ano yung flesh na tinutukoy dyan mga kapatid? Your old sinful nature. Come on, amen. Shout amen mga kapatid. The word flesh on this verse is talking about your old sinful nature. Your nature that you don't have yet the Lord Jesus Christ in your hearts. That's the nature of of every one of us. Nung hindi pa tayo tumanggap kay Kristo. Now, tinan nyo ngayon mga kapatid, ano sabi niya? Now the works of the flesh are this manifest, or are manifest, which are this. Who are we mga kapatid? Adultery, fornication, amen, uncleanness, amen, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan yung nature natin nung hindi pa natin tinanggap si Kristo. Yan yung nature natin mga kapatid. Nung wala pa tayong Word of God. Amen. But if we have now the Lord Jesus Christ in our hearts, you have the Holy Spirit, your Spirit of God in your hearts, dapat ito na ngayon. Look at the fruit of the Holy Spirit. Tingnan nyo. Tingnan nyo ito mga kapatid. What are the fruit of the Holy Spirit? The fruit of the Spirit is what? Love, joy, amen, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, amen. Alam niyo mga kapatid, tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon Kristo, sino tayo? Unlovable, amen. We don't love God, we don't love others, but if we are now accepted the Lord Jesus Christ in your hearts, mga kapatid, dapat yung love na yan, na nangyari mga kapatid sa cross ng Kalbaryo, it must be and it should be fruitful in our lives, amen. Dapat yan ang maging fruitful, yung love natin. And we have joy in the Lord. We have peaceful now, amen. We have peace in our hearts, amen. Long-suffering, gentleness, goodness. Naturally, mga kapatid, walang goodness sa tao. Kaya nga ang sabi ng Diyos, there is none righteous, no not one. Sabihin niyo yan, mga kapatid. That's the foundation. Pundasyon yan. Kaya makita niyo dito yung binasa natin na talata, back to Luke chapter 6, verses 38 and 37 and 38. Ito na ngayon. Sabi niya, kung malamong magpatawad, patatawarin ka rin. O mga wives, pinatawad nyo na ba yung mga husbands ninyo? Pinatawad nyo na ba? O mga fathers, mga husbands, did you forgive your wife? Pinatawad nyo na ba sila? Parang hindi maka-email mga kalalaki, mga fathers. Pinatawad nyo na ba sila, mga kapatid? O kayo rin, baka may mga kaaway kayo. Learn to forgive, amen. Sabi nga ng Bible dito mga kapatid nyo, forgive and ye shall be forgiven. Now, let's go to the next verse. Amen. Ito na tayo. Kaya lang natin pinuntahan nyo kasi pundasyon yun eh. Nanuhan nyo ba yan? Foundation yun. Parang sa atin, pag sinabi kong foundation,
Parang tayo, hindi ka magiging Kristiyano kung hindi mo tinanggap si Kristo. That's the foundation. You will never be Christian without Christ. See that, mga kapatid? Paano ka magiging Kristiyano kung hindi mo tinanggap si Kristo? No Jesus Christ in your hearts, no Christianity in your life. So para ikaw ay maging tunay na Kristiyano, ay kinakailangan mo nang magkaroon ng kapahayagan ng pagtanggap mo kay Kristo. Amen. Ha? So, sabi ng Bible, eto na ngayon, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ha? Do you hear that, mga kapatid? Ano sabi ng Bible? Give, and it shall be given unto you. Amen. So, before something, mga kapatid, na may ibigay sa iyo, matanggap mo yung isang bagay, ano ang dapat mo munang gawin sa sarili mo? Bago ka tumanggap ng isang bagay, ano ang dapat mo munang gawin? Give. Do not expect that you receive something without giving first. You get that, mga kapatid? Napakaganda yan. Ano sabi ng Bible diyan? Give, and it shall be given unto you. Huh? Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Now, explain na natin yan. Amen. So, I hope nakikinig tayo. Amen. Now, unang-una mga kapatid, makikita natin dito mga kapatid, yung word na give. The word give means grant, means put, means to deliver. To deliver, iaabot mo, dadalhin mo, magbibigay ka, ipagkakaloob mo. That's the word give. Amen. Or bestowing, or conferring, or granting, or delivering. And then, makikita natin dito mga kapatid, yung word na sabi ng Bible dyan ay, for with the same measure that ye meet withal. The word measure in Greek word means metron. Metron. That's the word measure. The word meter means mitreio. Mitreio. Yan. Measure means metron. Nang ibig sabihin sa English word is meter. Means the portion or the degree. The word means mitreio, meaning to measure. To measure. That is ascertain in a size by fixed standard. Implication means to admeasure, meaning to determine the proper share. To determine the proper share. The word mitreio means to measure. It means to estimate. To estimate. To estimate. Or admeasure na tinatawag. Meaning, mga kapatid, to divide something, to give a part of something to a number of people. To divide and share out according to plan. Especially to make a proportionate division or distribution. Meter means panukat. Sino nakakita sa inyo ng metro? Sino nakakita? Nakakita naman kayo ng metro. Ayan. So, lahat tayo nakakita. Akala nyo, wala sa Bible yan. Meron. Amen. Meter, panukat, kontador, metro.
Meter means systematically arranged and measured or rhythm in verse. A measure or unit of electrical verse usually used in combination, a fixed metrical pattern. The basic recurrent rhythmical pattern of notes or values and beats per measure in music, kung sa music. So, meaning mga kapatid, panukat. Alright, nakuha niyo mga kapatid? Yan, ngayon, makikita natin dito, ang gusto kong kaya ko binibigay sa inyo yung mga kapatid, sapagkat ang pinag-uusapan natin, we are going to talk about the biblical measurement of our giving. Amen. If you are going to give, the very pattern of our giving, it must be the Bible, the Word of God. We are not giving because we para bang naaawa ka. Naunawan niyo ba yung mga kapatid? Hindi tayo nagbibigay at magbibigay sapagkat naaawa tayo. Sapagkat maraming nagbibigay na naaawa, pero mga kapatid, walang kwentang awa. So because we are the people of God, we must learn to give because that's what the Bible says. Yan yung sinasabi ng Diyos. Katulad halimbawa, pag sinabi ng Diyos, you are going to give the 10% of your gross income, give it. Bigay mo. Bakit? Sabi ng Bible. Amen, mga kapatid. Malala ko yung napakinggan kong preaching, and this is true, mga kapatid. Sumakay doon sa barko, sa boat, yung isang mama, at sabi ng captain of the boat, he asked the man, and sabi niya, where are you going? I'm going to America. Sabi ng isang British yata yan. Sabi niya, what are you going there? Sabi ng tinanong niya, I'm going to make a soap. Alam niyo ba yan? I'm going to make a soap. Sabi ng captain of the boat, sabi niya ganon, all right, if you are going to make a soap, do the best soap for the Lord. But be sure, you will give the 10%. Alam niyo kung sino yun? Yung may-ari ng Colgate. Alam mo, sabi niya ganon, all right, yung may-ari ng Colgate. Kasi ang unang ginawa niya yata ay sabon, hindi Colgate. So hanggang sa pinagpala ng Panginoon at natandaan niya yung sinabi ng captain of the boat. I believe parehas silang Kristiyano. Alam niyo yung ginawa niya? Nung sinimulan niya na gumawa ng soap, mga kapatid, sinimulan din niya na ibigay yung kanyang 10% sa Panginoon. Then after he gave the 10% of his gross income, mga kapatid, alam niyo ginawa niya? Blines ng Diyos. Hanggang sa blines ng Diyos at blines ng Diyos. At ang sabi niya, ibinigay niya yung kanyang 10%. Tapos nung blines ng Panginoon, nagbigay siya ngayon, mga kapatid, ng hindi na 10% ang ibinigay niya yung 20%. And then God more bless him. And then ibinigay niya yung kanyang 30%. And then lalong pinagpala ng Diyos, at ibinigay niya yung 40%. Hanggang sa pinagpala ng Diyos, mga kapatid, hanggang sa ibinigay niya yung 50%. Mga kapatid, totoong nangyari ito. Kaya nga mga kapatid, when we give, let us learn to give according to the Bible. At alam nyo, lalong pinagpala ng Diyos, binaliktad niya ngayon. Sa kanya ngayon yung 10%, mga kapatid, yung 90% binigay sa Panginoon. Wala na nag-amen, konti na lang. Nangyari yun! Nangyari yun, mga kapatid. Kaya nga,
when we learn to give, huwag kayong magbigay mga kapatid sapagkat kayo'y naaawa. Hey, learn to give biblically. Yun ho ang istorya ng Colgate. Alam nyo ba yun? Hindi liar ang Diyos natin. Our God is not a liar. Hey, mga kapatid, ang Diyos ng Bibliang ito ay hindi sinungaling. Ha? Kaya kayo mga hindi nagbibigay pa ng tithes, laging yung sinasabi, ito laging ginagawa ninyo. Nakikinig kayo mga kapatid? Ang ginagawa nyo lagi, yung tithes ninyo, magbigay kayo ng love offering nyo, sukli ng tithes ninyo. Wrong. Ha? Kaya makita nyo, hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Amen. Number 1, makinig kayo. Number 1, God is the founder and perfect example of biblical giving. Amen. God is the founder and perfect example of biblical giving. Amen. Alam niyo, sabi nga ng Bible dito sa Genesis 1:17, and God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth. Who give light so that we will enjoy the light. Sino nagbigay ng liwanag, mga kapatid? Diyos, amen. Who gave your life? God, amen. God. That's why God is the founder and perfect example of giving. Tingnan nyo, paggabi, nagbigay ang Diyos ng moon. God, during the night, God gave it, the stars and the moon to give light. During the day, mga kapatid, God gave the sun to give light. Amen. God gave the sun to give light. Mga kapatid, hindi natin ma-enjoy ang araw, ang araw, mga kapatid, araw-araw natin, hindi natin ma-enjoy ang liwanag na ito, mga kapatid, kung walang nagbigay sa liwanag na ito. That's why, sabi ko nga sa inyo, God is the founder and perfect example of biblical giving. At mga kapatid, hindi lang ibinigay ng Diyos lahat, yung buhay mo, binigay ng Diyos, your life, that is God gave our lives, amen. Your body, tingnan nyo to. Let's go to Romans chapter 12. Come on. Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya, tingnan nyo mga kapatid, if God gave your body so that you can enjoy your life to God, mga kapatid, pero ano naman ang hiningi ng Diyos, mga kapatid? Present your bodies a living sacrifice. Amen, mga kapatid. At hindi lang yan ang binigay. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos na tirahan. Itong mundong ito, binigay ng Diyos para sa tao. Yung buhay mo, binigay ng Diyos. Your life, your strength, your time, your soul, your body, everything that we are enjoying right now, mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan ay ibinigay lahat ng Diyos yan. At hindi lang yan, mga kapatid, sabi pa ng Bible dyan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life in heaven. Mga kapatid, hindi ka lang binigyan ng lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, He owns the earth, He owns the silver, He owns the earth and the fullness thereof. The gold is owned by God. Everything, mga kapatid, sa Diyos lahat yan. Pero hindi lang yun ang binigay ng Diyos. Ibinigay pa niya yung kanyang only begotten Son of God, so that, mga kapatid, every human being can enjoy the eternity from the Lord Jesus Christ.
Hindi madamot ang Diyos natin. Our God is not a selfish God. Kaya wag kang selfish. Yeah, amen. Sabi ng Bible dito, Genesis chapter 15 verse number 2. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? Sabi ni Abraham, Panginoon, paano mo sasabing pagpapalain mo ako? Wala nga akong anak. Pero binigyan siya ng Diyos ng anak. Sino yun? Si Isaac. Pangako ng Diyos, pagpapalain tayo, mga kapatid. Amen. Genesis 17:8, and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Pangako ng Diyos yan. That's the promise of God to Abraham, to Jacob, to Isaac, that God will bless them. Kaya mga kapatid, look at Israel right now. Kahit na tumalikod sila sa Panginoon, still mga kapatid, the promise of God is real. Walang pwedeng makagapi sa Israel. Amen, mga kapatid. Because God is with them. Walang makakagapi sa atin, mga kapatid, if God is with you. Genesis 27 verse number 28, therefore God give thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. Genesis 28 verse number 4, and I give thee the blessing of Abraham to thee and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. John 11:22, but I know that even now, Jesus said, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. That's our God. Amen. Kaya mga kapatid, ang prinsipyo na may asyo, sino sa atin dito na aayaw sa blessing ng Diyos? At sino naman sa atin dito ang gusto niyong pagpalain ng Diyos? Can you raise your hands? You want that God will bless your life? Anong gagawin mo? Tama? Simple, di ba? Ano sabi niya? Give. Ha? Tingnan niyo mga kapatid. Wala lahat tayo dito kung walang nagbigay ang Diyos. Itong earth na ito, wala tayo dito kung walang gumawa ang Diyos at binigay sa atin. Your body, your strength, your mind, your soul, your money, your finances, galing lahat sa Diyos yan. God gave it all to us. Amen, mga kapatid? He is the founder and the perfect example of giving. In fact, mga kapatid, we are still enjoying now the blessings of God. Alam nyo, sige nga, subukan mong tumayo na hindi ka pakialaman ng Diyos. Hindi ka makakatayo. Sabi ko nga sa inyo kanina umaga. Oh? Hindi ka makakatayo. Number 2, God is perfectly measured our individual giving. God is perfectly measured our individual giving. Kaya nga sabi ng Diyos dito, tinan mo, ano sabi niya? Give, and it shall be given unto you. Amen? Alam mo, pagka ang Diyos, ibinalik ang ibinigay mo, hindi ka lolokohin ng Diyos. Ha?
Hindi ka dadayain ng Diyos. Sabi nga ng Diyos dito tinan mo, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat ay doon din kayo muling susukatin. That's the Bible. Amen. Ha? Hindi ka ang Diyos hindi mandaraya ang Diyos natin. Amen. Hindi yung pagka ang tao binigyan mo, pag ibinalik niya, hindi yung perfect. Ha? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Pero pagka ang Diyos, binigyan mo siya, mga kapatid, ibibigay sa'yo, paano ibinibigay ng Diyos sa'yo? Good measure. Tamang sukat. Tamang takal. Nakikinig tayo? At pikpik yan. Liglig yan. Siksik yan. Ibig sabihin, nakikinig tayo mga kapatid, hindi yan ampaw. Pagka ang Diyos nagbigay sa atin kapatid, hindi ampaw. Walang halong pandaraya. Pero subukan mo yung ibang tao. Maging tayo mga Kristiyano, mandaraya din tayo. Tingnan mo mga kapatid, tingnan mo. Kahit na hindi mo ibinibigay na totoo yung 10% mo sa Panginoon, binibigyan ka pa rin ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ito, makinig naman kayo. Ang hindi ko lang maunawan at makita sa atin, makinig na maigi, ha? Bakit malakas ang loob natin na dayain ng Diyos? Tanong ko sa inyo, tuwing kayo ay magbibigay ng tithes at offering ninyo, totoo ba yan? Ha? Like for example, halimbawa ako, magkano yung allowance ko? 1,500 a week. Magkano ang 10% nun? Magkano? 150. Magkano ang love offering ko doon? 200. Binibigay ko. Ha? Then, lahat yan mga kapatid, walang ni piso na ititira ko para sa sarili ko. Hindi, sa akin yun ha? Lahat yan, binibigay ko yan sa Panginoon. And honestly, nai-enjoy ko, katulad ng enjoyment ko, sa soul winning, yung aking tithe, yung aking giving. Now, ibig ko sabihin ganito, pag sinabi nating tithings, yung gross mo, halimbawa, ang kinita mo sa linggong ito ay 5,000. 5,000. Yung buong kinita mo, ibig sabihin ng gross. Naunawan niyo ba yun? Yung buo. Hindi yung tinanggalan mo na, hindi yung binawasan mo na, hindi. Ang pinag-uusapan yun, yung kabuuan. Ganun ba kayo nagbibigay ng tithes? Ha? So may kinita ka ngayon na 5,000, how much is the 10% of 5,000? 500. So nasa iyo na kung magkano ang love offering mo. Pero para sa akin, laging mas malaki yung love ko. Love nga yun eh. Parang tumahimik na tayo. O ngayon, totoo ba? Hindi yung, alright, kumita ka ng 5,000. Magbabayad ka ng kuryente, bill ng kuryente, magbabayad ka ng tubig, nakautang ka pa ng nganga. Nakautang ka sa tindahan ng 300 na nganga. So, from 5,000 na gross mo,
maaring ang natira na lang mga kapatid is 2,000. So madalas na ginagawa ninyo, yung 2,000 na tira, doon na kayo magbabase ng inyong tithes. Mali. Kaya hindi kayo binibless ng Diyos. Doon ka sa gross. Naunawan niyo ba yung mga kapatid? Oh, marami nang tumahimik. Now, sino sa atin dito mga kapatid? Tignan niyo mga kapatid. Alam niyo ba, how much is the 10% na hinihingi ng Diyos? See? Are you listening mga kapatid? How much is the 10% mga kapatid na hinihingi ng Diyos that you will give it back to Him? Compare mga kapatid sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Siya nagbibigay ng hininga mo. Siya nag-aayos, nag-iingat ng kalusugan mo. Siya ang gumigising sa iyo pagka anumang oras ang gusto mong gising. Siya nag-iingat sa iyo para hindi ka magka-COVID. Ha? Pag naglalakad ka, nagbibiyahe ka, papuntang trabaho, iniingatan ka ng Diyos. Ano sabi niya? Hoy, Satanas, huwag mong pakikialaman yung anak ko. Kahit patulog-tulog yan sa preaching, anak ko pa rin yan. Kahit patamad-tamad yan, kahit di nagsosolwinin yan, hoy, anak ko yan. Kahit hindi umate ng midweek service yan, anak ko pa rin yan, huwag mong pakialaman, Diablo. Hindi na nga kayo umate ng midweek service, tulog pa kayo ng linggo na service. Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Balik tayo doon. Makinig kayo. Pag dinaya mo ang Diyos, hindi mo kayang dayain ang Diyos. Dinaya mo ang sarili mo. Ulitin ko, pag niloko mo ang Diyos, hindi mo naman kayang lokohin ang Diyos eh. Niloko mo ang sarili mo. Kaya kung niloko mo ang sarili mo, ano sabi ng Bible? Wala ka ngayong pagpapala mula sa Diyos. Bakit? Hindi ka naman sumunod sa pagkatin mo. Ito ano to eh. Ito yung, alright, yun yung nasa isip ko kanina pa. Ito yung formula. You know, this is the formula of giving. Naunawan niyo mga kapatid? What we read in verses 38, this is the formula of giving, biblical giving. This came from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Huh? And Jesus Christ never lies. Amen. Kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos, mga kapatid, because Jesus Christ, He is the truth, He is the way, and He is the eternal life. Nasabihin ko sa inyo. Now, ito yan, tingnan nyo ito ha. Let's go to Mark chapter 12. Patapos na tayo. Mark chapter 12. Let's go to Mark chapter 12, verses 42 and 43. Do you remember the poor widow? Amen? Now, this is the story of the poor widow. Verse 41, and Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw it 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily, verily, I say unto you, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even
all her living. Makinig kayo mga kapatid. Nandun sila sa templo, nandoon din ang Panginoon Kristo. Tinitignan niya. Andoon yung mga mayaman pumunta doon sa templo, mga kapatid, doon sa treasury, at nagbibigay sila ng mga pera. They gave a lot of money for those rich people. Dumating ang isang poor widow. Nagbigay siya, naghulog siya ng kapiranggot. Tinitignan ni Kristo. Ano sabi niya? Tinawag niya yung mga disciples niya. Sabi niya, tignan niyo yung matandang balo na mahirap. Sa tingin ninyo, sino ang nagbigay ng matindi? Who gave much? Is the rich people or the poor widow? Siguro sabi ng mga disciples, the rich people. But Jesus said, no, the poor widow. Nakikinig kayo mga kapatid? Bakit? In-explain ng Panginoon. Yung mga mayayaman na nagbigay, yung mga ibinigay nila, kapiranggot lang kumpara sa yaman nila. Pero yung poor widow, sabi niya, ibinigay niya lahat, wala nang natira sa kanya. That's why the poor widow, she gave much more than the rich people. So I say again, who is measuring our giving? God. Sino ang sumusukat ng ating pagbibigay? Hindi po ako. Diyos. Now, it is not the value. Are you listening? Amen? Based on the verses, mga kapatid, it is not the value of how much you give or you gave. Hindi yung value, mga kapatid. It is your honesty. Kaya ang sumusukat, nagbigay tayo ng tithes natin, nagbigay tayo ng offering natin, nagbigay tayo ng mga commitments natin. Pero, oo, ayan, nakalagay dyan sa ating offering envelope, mga kapatid. Ano yun? Nagbigay tayo, nakalagay dyan sa offering envelope, yung ating mga giving. Pero, sino ang sumusukat? Nasaan po yung metro? Kung si Brother Jerry ang susukat, pwede niyan dayain. Bakit? Masun yan eh. Konting pwede niyan, dayain lang natin konti, Pastor. Kaya nga sa Bible, meron ding plumb line eh. You know the plumb line? Sa Tagalog yung hulog, pag nakikita mo parang diretso, pero gamitan mo ng plumb line, mga kapatid, malalaman mo yung bako-bako dito. Ganon din yung ating giving. Sino ang sumusukat? Kukunin ng Diyos yung plumb line, kukunin ng Diyos yung metro. Tama ba giving mo? Pagka tinignan ko, wow, ang laki ng binigay ni Ang laki ng binigay ni Junior, nagbigay siya ng $10,000. Junior, pag nanalo ka sa UFC at Team Lakay, huwag mong kakalimutan pambili lang ng isang stick na sigarilyo. Bigyan mo si Gilbert. Pero nakita ng Diyos, nagbigay si Junior ng $10,000. Meron pa pala siyang $100,000. Sino nakakaalam ng ating lahat-lahat sa buhay? Diyos. God knows your everything. God knows your life. You cannot hide from God. Amen, mga kapatid. Mamaya-maya, dahil nagsisinungaling ka, kukunin ka ng Diyos ngayon. Kuha nyo?
Kaya ngayon, mga kapatid, ibigay mo na yung dapat mong ibigay sa Panginoon sapagkat hindi mo alam ang bukas mo. Oh, boast not thyself of tomorrow. Boast not thyself of tomorrow. For thou knowest not what the day bring forth. Huwag kang magyabang ngayon sapagkat hindi mo alam bukas, kapatid. Give your life to God right now. Amen. Di tayo pwede makapagyabang. Kaya Diyos ang sumusukat. Alam nyo ba, tuwing nagtatides tayo, tuwing nagla-love offering tayo, tuwing nagbibigay tayo, ang gagawin ng Diyos, isa-isain niya. Ha? Katulad yung nagbigay. Dumating yung mayaman, nagbigay ng $5,000. Dumating yung isang mayaman, nagbigay ng $10,000. Nagbigay yung uugod-ugod na matanda. 2 mites. Ha? Nakikinig kayo? Gising na ba kayo? Pero sabi ng Panginoon, the poor widow gave much. Yan ang totoong nagbigay ng marami. Yung mahirap na matanda. Bakit? Ano sabi ng Diyos? He gave everything. Amen. God is perfectly measured our individual giving. Kapatid, pwede ako madaya. Naunawan niyo ba yung mga kapatid? Ang pastor pwede maloko, ang pastor pwede madaya. O mari nakita ni Sister Vicky, uy, ang laki na ito, pastor ah. Nagbigay ni si Junior ng $5,000. Bakit? Nanalo sa Team Lakay. Ha? Sumama ka kaya dito, Jasmine? Ano ka eh? Sa team bakit ka naman sasama? Panalo yan si Jasmine. Dalawa kayo ni Lisel. Yan, Lisel, matindi si Lisel eh. Ano yan, kahit sinong kaaway niya yan, talagang talo yan. Oh. Oh. Pero mga kapatid, the truth is, Diyos ang sumusukat ng ating mga ibinibigay. Ayan, Sister Vicky, i-record lang yan. Ako, ipapanalangin ko lang. Naunawan niyo ba yun? Ako, ang tungkulin ko, ipagpipray ko lang yung giving ninyo. Ayan, yung mga secretaries natin, mga kapatid, isusulat niya lang yan. Pero, sinong sumusukat? Diyos! Kung totoo yung tithes mo, totoo yung love offering mo, totoo yung giving mo, God perfectly measured our individual giving. Alam niya kung mandaraya ka. Alam niya kung sinungaling ka. Pero, ang formula, ito, give and it shall be given unto you. Good measure. Akalain mo yan? Sino namang ang ayaw ng tamang sukat? Gusto natin tamang sukat. Siksik. Ha? And shaken together and running over. Anong ibig sabihin ng running over? Hindi tumatakbo. Umaapaw. Amen? Umaapaw. Tapos ang tayo. Do you remember the lad? Do you still remember the lad? Who gave 5 barley loaves and 2 small fishes. Pero nang binigay niya dyan sa Panginoon, 5 barley loaves, mga kapatid, and 2 small fishes. Pero nung ibinalik sa kanya ng Panginoon, mga kapatid, 12 baskets ang sobra. 12 baskets. Samantalang yung dala-dala lang niya, mga kapatid, is 12 barley loaves and 2 small fishes, 2 dilis, 5 tinapay, mga kapatid. Ay, yun lang dala-dala ng bata sapagkat baon niya. Pero nung binigay niya sa Panginoon, nung binalik sa kanya, 12 baskets. Sinungaling bang Diyos?
Ngayon, gusto mo ba ng blessing? Back to biblical formula. Alam nyo, yun lang hindi ka magkasakit, grabe na yun. Pero kahit na dami ng pera mo, pero kung magkasakit ka, araw-araw ka naman sa ospital, that's nothing. Ha? Now, let's continue this coming Sunday. Abangan nyo yung karugtong nito, may karugtong pa. Pero yung dalawang puntos, huwag niyong kakalimutan. Diyos ang perfect na halimbawa pagdating sa pagbibigay. At pangalawang puntos, ano yung pangalawang puntos natin? Diyos ang sumusukat ng ating ibinibigay. Amen and amen mga kapatid. Alam niyo kung sinungaling ka. Ha? At pag honest ka, ibibalik sa iyo ng Panginoon na sobra-sobra. Tumayo po tayo. Everybody stand up please. Let's come again to God. Kneel down and talk to God. Let's check our giving this afternoon. Learn to check your giving. Let's go back to the formula of the Bible. The truth is, who gave your life? God. Who gave your strength, your wealth, your money, your finances, your job, your work, everything that we have came from God. Learn to also give back to God everything that we have. Matutunan naman natin na ibalik din, ibigay din yung dapat ibalik at ibigay sa Panginoon ng totoo na walang halong pandaraya. Huwag natin lokohin ang Diyos, huwag natin dayain ang Diyos sapagkat hindi tayo niloloko ng Diyos. How about your giving? So make a decision this afternoon that learn now to fix your giving because God perfectly measured our giving. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Thank you once again, O God, for reminding us. Thank you for the instruction of Thy Word. And thank you for your love to us, O God. At tunay nga po na kayo nga po, Panginoon, ang sumusukat, Panginoon, sa bawat ibinibigay po namin sa inyong gawain. Dalahin ko po, nakausapin niyo po ang inyong mga anak at magkaroon din po sila, Panginoon, ng tamang pasya, tamang decision sa hapon pong ito based on the formula of biblical giving, O God. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin pinamasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron ba tayong natutunan? Say amen. Alright, so back to your seats and